So ating pong buksan ang ating mga Biblia in the Gospel of Jesus Christ according to Saint Mark chapter 6 verse 45 hanggang verse 52. Sabi po dito, at once Jesus made his disciple get into the boat and go ahead of him to Bethsaida on the other side of the lake, while he sent the crowd away. After saying goodbye to the people, he went away to the hill to pray. When evening came, the boat was in the middle of the lake, while Jesus was alone on land. He saw that his disciples were straining at the oars because they were rowing against the wind. So sometimes between 3 or 6 o'clock in the morning, he came to them walking on the water. He was going to pass them by. But they saw him walking on the water. It's a ghost, they thought, and screamed. They were all terrified when they saw him. Jesus spoke to them at once. Courage, he said. It is I. Don't be afraid. Then he got into the boat with them, and the wind dying down, the disciples were completely amazed because they had not understood the real meaning of the feeding of the 5,000. Their minds could not grasp it. My brothers and sisters, parents and friends, this is the gospel of the Lord. Praise to God. To God be the glory. Amen. Purihin po natin ang Diyos. Amen. So, a blessed day po sa ating lahat and happy 8th anniversary sa ating pong lahat. Happy 8th anniversary! Amen. So, let's all be seated na po mga kapatid. First of all, I want to thank God for the privilege na makarating po dito sa inyo sa Calgary. This is my first time here in Calgary, and I came last night, almost 6 o'clock in the evening, and tomorrow my flight is 7 a.m. in the morning. So dito mga kapatid, first of all, ako po si brother nyo Ronald. I'm from Toronto, but back home I'm from Iloilo. So I'm already working, I'm already serving Yahweh Shaddai from 1996. So ano pa ako nyo, mga second year high school. Then na nag-college po ako, I decided na mag-full-time as a preacher disciple sa amin po sa Iloilo ng 1999. No? So, ng 1999 na po mga kapatid, I was studying in University of Iloilo sa management accounting. So nag-decide ako, dumating kasi yung calling ng Lord, no? Pag tinawag ka ng Panginoon, you cannot resist the call of God. Amen. And if you choose to follow the Lord, to answer this call mga kapatid, you will never, hindi ka magkakamali. Amen. Isang tamang desisyon na pwede po nating gawin. So, yung time na yun, mga kapatid, is not an easy decision because I need to give up my study. It is not because my parents cannot afford, mga kapatid, na pag-aralin kami, but mahirap no? Mahirap labanan ang calling ng Diyos. It's really hard to go against the will of God. Because I know, mga kapatid, the best plan is not our plan. The best, mga kapatid, yung plano ng Diyos sa iyo at sa akin. Amen? So, mula niya mga kapatid, na 1999, nag-full-time na po ako sa Iloilo, and I was assigned in Panay Island, in Rojas, Capiz, Aklan, and Antique. So, nagtagal po ako sa Antique because my mission order to Antique is not only to preach the gospel and also to establish band, no? Yung gospel band po doon. Mag-establish kasi ang kanila lang pong meron doon is keyboardist. So, sa biyaya ng Lord, I learn instrument dito lang din po sa gawain. No? I learn guitar, bass, keyboard, and drums. So,
yun po mga kapatid, at dumating po ako dito sa Canada 2016. No, yung nauna po ay yung asawa ko. 2021, she's already in Vancouver doon sa kanyang sa kanyang ate, and then after a year or 2 years, lumipat po siya sa Toronto doon po sa kanilang elder sister. So dumating ako dito 2016. So dito mga kapatid, yung binasa po natin, ano lang po yung konting introduction po, no, sa pagtawag po ng Lord sa akin. So dito mga kapatid, yung binasa natin, ito po ay yung paglalakad ni Jesus sa tubig. Sino po dito ang gustong lumakad sa tubig? Who among you wants to walk on the surface of the water, no? So, kung pwede lang, maganda sana. No? Ano ba naman yan? Makakalakad ka sa tubig. But dito mga kapatid, may kita natin what happened on that event, no? Kasi ito mga kapatid, before it happens, si Lord ay gumawa po siya ng miracle. Nagpakain po siya ng 5,000 people. Amen? Ang counted lang po doon ay mga lalaki. Hindi po included yung mga bata at yung mga babae. Sino po dito sa inyo ang gusto magpakain ng 5,000? Ha? Who among you wants to feed 5,000 people? Nobody wants? No? It is a miracle because mga kapatid, may kita natin doon na pinakita ng Lord ang kanyang miracle sa mga alagad. And then, ito ang nangyari mga kapatid. Si Jesus, pinadala niya yung kanyang mga alagad, pinasakay sa bangka. Amen po ba? And after that, mga kapatid, si Lord, nag-go siya sa may hill. Anong ginawa niya po doon sa Bohol? Ano sabi niya doon? Hindi Bohol na kalabrader. Ang ginagawa niya po doon is to pray. It is Jesus who sent them, mga kapatid, pero sa pag-send out ng ating Panginoong Hesus sa mga disciple, binaback-upan niya ito ng prayer. No? That's why sa gawain ng Panginoon, it's very important ang tinatawag yung intercession. No? Intercession. Because back in 1996, I was called as a choir. Meron po kami every month na intercessory. From 6 p.m. in the evening hanggang 6 a.m. 12 hours na intercession. At yung intercession, mga kapatid, it is the backbone ng gawain. Kaya tumatatag, na-establish, tumitibay, tumatatag ang gawain ng Diyos, it is because of prayer. It is because of intercession. Yung mga intercessor ng Panginoon, sometimes hindi mo yan makikita. Sometimes, minsan sinisisi pa na parang walang ginagawa. Paragi sila yung nasa behind the screen. Hindi sila masyadong napapansin. But meron silang mahalagang role sa gawain. Kaya nga ang sabi doon, yun ang backbone. When you say backbone is spinal cord, you cannot stand without, if there's something wrong with yung spinal mo. Kasi lahat ng ugat mo connected. Pag there's something wrong sa spinal mo, mga kapatid, hindi makaka-function, maybe some of parts of your body will not function normally. At kapag hindi na nag-function ang isang part ng katawan mo, affected ang buong katawan. Kaya nga sabi ng Bible, ang sakit ng kalingkikan, sakit ng buong katawan. Kaya nga kapag ang isang gawain ng Diyos nag-short sa panalangin, nagkakaroon ng problema. Jesus was praying. He sent out His disciple, but nandoon yung prayer ni Jesus. Ang Diyos hindi tayo ipapadala sa gera na hindi niya tayo i-equip. The time that you respond to the call of God, He already prepared everything. Amen? Kaya nang prepare na ng Diyos ang lahat ng bagay, hindi ka na dapat mag-isip pa kung anong gagawin mo. Let the Lord lead you. Kasi kapag si Lord ang nag-lead sa atin, nakakasigurado tayong may maganda kang puputungan, may maganda kang mararating sa buhay.
Alam niyo mga kapatid, when I decided to stop in my study, marami akong narinig na negatibo. Sabi na, paano na lang kung magkapamilya ka, anong ipapakain mo? Di ba? As long na humihinga yan, mabubuhay yan. As long as you keep on breathing, you will live. Di ba? Mabubuhay ka. Mabubuhay ka. Sabi nila, ang daming mga discouragement, mga kapatid. Pero isa lang pinaninindigan ko, mga kapatid, sa buhay ko. Ako may plano rin ako sa buhay ko eh. I know every one of us, we have plan sa buhay po natin. And sometimes, akala mo yun na yung pinaka-the best na plano. Sabi ko nga, ang plano ko sa buhay, napakasimple lang. Makapatayo ng bahay, up and down. Up and down. May swimming pool sa ibabaw. Ganun lang po kasimple ang ano ko po, yung plano ko sa buhay, ganun lang po kasimple. Up and down na bahay, may swimming pool sa ibabaw. At mula sa ibabaw, merong slide going down. At merong dingdong swimming pool. Ganun lang po kahirap, ganun lang po kasimple yung pangarap ni brother. Pero mga kapatid, nakita ko sa paglilingkod na kapag nag-yes tayo sa Panginoon, is not always bed of process, sabi nga. May time sa buhay natin, God will test us. You know why it's Jesus is praying on the top of the hill? Kasi pag nasa top ka ng hill, mga kapatid, kaya napakalaga because you elevate your spiritual. Kasi kunyari ito, cellphone. So, kunyari ito yung hill, ito yung bundok. Kasi pag kunyari ikaw ito, nandito ka sa ibaba, hindi ka magkakaroon ng magandang view. Di ba? Yung makikita mo lang, yung nasa harapan mo, but you have no idea what's going on at your back. Kaya nga yung prayer si Jesus Christ nasa bundok, to see 360. Makita mo ang mas wider, mas farther, mga kapatid, yung makikita mo. Mas malawak ang nakikita mo. Kaya Jesus know what happening sa mga disciple. Kasi nga nandun siya eh. Kitang-kita niya. And God knows your situation. God knows your problem. Alam ng Diyos yung buhay natin. Alam ng Diyos yung nangyayari sa buhay natin. Alam mo mga kapatid, isa lang ang pinaninindigan ko sa buhay. Why you're not supposed to worry? It is simple logic. Do you believe that God knows your problem? And do you believe that God knows the solution to your problem? So why worrying? It's a simple logic, right? I know my God knows my problem. And I know my God, He knows the solution to my problem. Why worrying? Bakit ka mamumblema? Bakit ka mag-i-stress? Tingnan mo, maraming tao ngayon na stress sa buhay. Tignan mo ang katabi mo. Look the person beside you. Mukha bang stress yan? Sabi nga, ang stress, nakamamatay. Kaya nga sabi, laughter is the best medicine. Kaya nga sabi ni Lord, sinong tao makakapagpahaba ng kanyang buhay when added hours sa buhay niya, na puno siya ng worry sa buhay. You can extend your life if you can keep on worrying. Kasi ang worrying, nakakahawa, contagious. Alam niyo ba yung worrying, yung problem, contagious yan, nakakahawa. Example, I preach ngayon sa anniversary nyo, no? Tapos kinabukasan, nakita niyo ako, kunyari, dun sa airport, kasi pauwi na eh. Ako sa airport, example lang. Tapos sabi mo, tapos anong nangyari, nandun ako sa airport, parang malungkot. Sad na ako. Tapos nakita mo ako ngayon, parang si Brother Ronald yata yun.
She's the one who preached sa Calgary Cell Group yesterday. Ay, anong nangyari? Kay brother, bakit namumblema? Ikaw, ang ganda-ganda ng gising mo. Kunyari, si sister, ang ganda ng gising. Di ba? Kumakanta pa, pagkagising sa umaga, when I wake up in the morning. Kasi sabi daw, English-Tagalog eh, kaya... Hallelujah. O, si sister, walang ka-problema. Ang ganda ng gising. Praise the Lord. Hallelujah. Napadaan sa airport ngayon. Si sister, walang problema. Ang ganda ng gising. Biglang namumblema si sister. Bakit? Nakita si brother. Sabi ni sister, ano kayang problema ni Brother Ronald? So si sister naglalakad ngayon. Sabi niya, nakita ngayon ni sister. Si sister, ang ganda rin ng gising. Ang ganda ng gising ni sister. Kumakanta pa ng every praise to our God. Ang ganda ng gising ni sister. Nakita niya ngayon si sister. Nawala yung ganda ng gising. Sabi ni sister ngayon, what happened to sister? Nila siya naman ngayon, anong problema? Kita niyo, nakakahawa? Akala ni sister, ang may problema, si sister. Si sister naman ang problema kay brother. And then, if your problem, you bring it yun in your home, mga kapatid, pati pusa mo, pati aso mo, namumblema. Even your dog and cats, namumblema. Bakit? Sabi ng pusa mo, parang wala na namang kakainin mo. Amen? Kaya yung problema nakaka-stress. Just one member of your family na may problema, di ba lahat kayo namumblema? If your son got a problem, yung husband and wife, sabi, ano kaya problema na? What's the problem of our son? Di ba? So makita nyo, contentious ang problema. Kaya sa paglilingkod sa Panginoon, hindi dapat tayo namumblema. It is normal to a person to have a problem. If you don't have any more problem, that will be your biggest problem. Amen. What it means? It is normal to a person to have a problem. Yung word lang, it is normal to a person to have a problem. It means if you don't have any more problem, you're not normal anymore. Huh? Maybe, baka alien. Hallelujah. Diba? Baka wala ka ng problema. That will be the biggest problem. Kaya pag may problema ka, sabi mo, Lord, thank you so much, I'm still normal. At pasalamat ka pag may problema ka. Kasi maraming tao naghahanap ng problema. Ikaw, hindi mo na kailangan maghanap ng problema kasi meron ka ng problema. At kapag may problema ka, talk to the Lord. Huwag sa kapwa mo. Huwag sa kapwa mo. Kasi pag kapwa mo ang isi-share mo, mamaya-maya, marami nang nakakaalam. Amen. So dito mga kapatid, may kita natin, meron kasing testing. When we follow Christ, there's always tests, mga kapatid. Because it's part of growing. It's part of growing. Sa science, mga kapatid, ang matibay na tree, kung ano daw kataas yung puno, dapat yung ugat ganun din kalalim. It's balance. No? Yung root niya, deeper, tapos yung tree mo, kasi yung maturity, pataas. Yung faith mo, papailalim. And when there is an earthquake, no, alam nyo ba ang earthquake, diba, mga lindol? It is an advantage to a tree, especially to the root, if there's an earthquake, kasi bakit? Lumalambot yung lupa. At dahil lumalambot yung lupa, it is easy for the root na mag-deeper pa, na mag-deeper. Kaya kapag lumalalim yung ugat ng isang puno, mas lalong tumatatag.
Tingnan mo mga lingkod ng Diyos na dumaan sa maraming problema. Yung mga simpleng problema, wala, sinisipul-sipulan mo na lang. Ang sabi mo, sisiw. Sa paglilingkod sa Panginoon, marami kasi naglingkod sa Diyos, nakilala lang ang Diyos parang kinagat ng lamok. Alam mo yung makilala mo, na-encounter mo si Christ, na nasugatan ka, yung deep, yung wound mo, hindi yung parang you was just nakaroon ka lang ng mosquito bite, yung pagkakilala mo sa Diyos. Kasi pag mosquito bite lang, mga kapatid, mga 1 linggo lang, wala na eh. Pero kung yung wound mo talagang deeper mga kapatid, may scar eh. At yung scar na yun mga kapatid, yun ang magre-remind sa'yo ng kabutihang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya maraming umalis, marami na nag-iba, pero ikaw nananatili. Bakit? Kasi yung scar na yon, yung peklat na yon, nagre-remind sa'yo ng kabutihang ginawa ng Diyos. Nagre-remind sa'yo yun eh. In our family, we are all workers sa gawain ng Diyos. Yung unang tinawag ng Lord, yung nanay ko. Then yung kuya ko, yung bunso namin, ako, tsaka yung tatay ko. My elder brother is also a preacher. No, pareho kaming full-time sa Pilipinas. At sa ngayon nandun sa Ambel kasi nag-aaral. Yung bunso naming kapatid nagka-choir. Yung tatay ko po siya yung bookkeeper ng Iloilo. Yung nanay ko dati she's still alive mga kapatid, siya yung secretary sa aming cell group sa San Miguel, Iloilo. No? So, lahat kaming family, we serve the Lord. No? Nagsiserve kami sa Panginoon. But there's a trials na dumating sa buhay namin. My mother got breast cancer. Nagkaroon siya ng cancer. Nang nalaman ng relatives na nagkaroon ng cancer si mama, they sent us money para sa chemotherapy ng nanay ko. Alam niyo mga kapatid, hindi namin sila hiningan. Hoy, magpadala kayo ng pera para sa chemotherapy ng nanay ko. No. Alam niyo kasi sa family namin, sa side kasi ng nanay ko, taga-ano po sila sa Binson, no, sa Camarines Norte. Mga 12 po sila magkakapatid. Medyo ano pa eh, walang gana yung lolo ko siguro. Ang sabi lang ng lola namin sa nanay ko, then my mother also told me what sinabi ng grandmother ko sa kanya. Ang sabi lang ng nanay ko sa akin, sabi ng lola mo, sino man sa inyo bandang huli ang guminawa ng ang buhay, wag na wag niyong kakalimutan ang mga kapatid niyo. Kasi bakit? Kung kaya mo nga tumulong sa ibang tao, bakit hindi mo kayang gawin sa mga kapatid mo? Di ba? Sometimes mga kapatid, di mo na kailangan kasing i-memorize yan eh. Kailangan mo bang i-memorize? Do you need to memorize that? Di ba? So dito mga kapatid, dumating yung test sa buhay po namin. But we did not blame God. Hindi namin blame si El Shaddai. Hindi namin sinabi, Lord, dalawa kaming preacher, tapos yung bunso namin nagka-choir, tatay, nanay ko naglilingkod sa iyo. Lord, bakit inallowed mo to? Hindi namin sinisi ang Diyos. Because we believe, mas alam ng Diyos. Sabi nga, we know that in all things, God works together for good. Minsan kasi yung nakikita lang natin, yung hindi maganda. Kaya nga, we need, mga kapatid, bumabad tayo, we need to submerge ourselves sa prayer in the presence of God. Kasi pag nandun tayo sa presence ng Diyos, mga kapatid, hindi pangit, hindi yung mga masasama ang makikita mo, kundi makikita mo kahit sa tingin ng tao, hindi maganda ang nangyari sa buhay mo, meron kang nakikitang maganda. Because God has a purpose. God will not allow us na mag-underwent o mag-undergo sa mga bagay na yan na hindi natin kaya. God will not allow. Sabi nga, walang pagsubok na dumating sa buhay ng tao na hindi nating makakaya. Ibig sabihin, kung dumating sa buhay mo yan, kaya mo yan.
Kaya mo. Kaya nga dito yung testing, mga kapatid, isa sa bagay na gusto makita ng Diyos, how we react. Kasi marami naglilingkod sa Diyos, minsan overacting. Yeah? How you react sa mga circumstances, sa mga situation ng buhay mo, how you react. Kasi yung taong matured na sa paglilingkod sa Diyos at may pananalig sa Panginoon, yung reaction niyan, maganda. Kita mo yung mga alagad, mga kapatid, ano yung reaction nila? They were so terrified. They are screaming, ah! Kasi nakita, oh, ghost! Akala na si Jesus multo. Nag-scream sila. They were so terrified. Ang sabi doon, extremely afraid. Good thing, nobody jumped out of the boat on that time. Di ba? Kasi may mga tao minsan, sobrang takot, tumatalon eh. Di ba? Minsan yung mga jeep minsan, di ba? O, talunan na. Amen. So dito may kita natin, mga kapatid, sa buhay natin, yung reaction mo, how you react sa mga sitwasyon sa buhay mo. Paano ka magre-react? Minsan, nasa restaurant ka. Tapos your order, na-delay yung order mo. Ano na yung reaction mo? Ha? Nagagalit ka na sa waiter? I'm already waiting here half an hour. Wala pa yung order ko. Galit na galit ka na. O kaya nagbabantay ka ng bus. You're waiting for the bus stop. Tapos bigla na lang inisnab ka ng driver. No? Inayawan yung beauty mo. Amen. Ang sama ngayon ng loob mo. Salo nga. Kasi naiwan ka eh. Tapos may another bus dumating sa bus stop. Dahil sa galit mo, yung driver, sabi, sino yung ano na? Who's that driver? No, sabi niya, before you, sabi niya. Galit na galit siya. Tapos mamaya-maya, yung bus pala na yun, na-disgrasya. Na-disgrasya. Kaya pala hindi siya nakasakay, kasi God, sinave siya ng Diyos. Kaya na nakita niyo yung bus na na-disgrasya, sabi niya lang, praise the Lord. Kita mo? Galit na galit ka kanina. Parang lalabas na yung kaluluwa mo sa katawan mo, sa galit mo. Tapos nakita mo, sinave ka pala ng Diyos. We cannot question yung pamamaraan kasi ng Diyos eh. Kaya nga, my thoughts is not your thoughts, my ways is not your ways. Meron po tayong prayer partner na yung kanya pong anak ay pulis. At doon po sa Iloilo, they were assigned sa, I think it's Guimaras or Bacolod. And the mother of this brother na police, she said to his son, if he can request to his superior, na i-assign na lang siya sa ibang municipalities doon sa Iloilo. No? Kasi siyempre marami namang municipalities o bayan doon sa Iloilo. But yung kanyang request is hindi na granted. He was assigned doon yung anak niya doon sa Bacolod. And on that time, mga kapatid, nagkaroon ng yung siege sa Zamboanga. Di ba? Yung nagbakbakan. Di ba? So yung mga kasamahan niya na naiwan sa Iloilo, sila yung pinadala doon. Sabi na lang ng sister, sabi niya, sama-sama ng loob ko sa Diyos ng time na yun. Lord, ba't hindi mo ko na-answer prayer? Lord, why you did not answer me? Pero doon niya na-realize. Minsan ganun tayo eh. Sabi nga, when emotion are high, intelligence is low. Even you are a professional, even you have a degree holder, even you have a doctorate, but if you let your emotion over sa intellect mo, walang mangyayari sa'yo. Walang mangyayari sa'yo.
Alam niyo yung sama ng loob, sabi sa neuroscience, nakakabobo. Oh, yung bitterness, nakakabobo daw. You know why? What is the explanation? It's simple. Pag may sama ka ng loob sa tao, kahit even though her explanation or his explanation is good, maganda naman, dahil sa sama ng loob mo, you close your ears, you close your mind, you close your heart. Then you will learn nothing. You will learn nothing. Why? Kasi masyado kang bitter. Masyado kang emotional. Sa totoo lang, maraming tao wala namang karamdaman sa buhay. Maramdamin lang. Ha? Sa totoo lang, wala namang karamdaman sa katawan yan eh. Maramdamin lang, masyadong emotional. Sa paglilingkod mga kapatid, hindi dapat emosyon ang umiiral sa tao. So yung ano dito mga kapatid, yung reaction, then your action. In that situation, what would you gonna do? What will be your action? Anong gagawin mo ngayon? Di ba? Sa sitwasyon na yung mga kapatid, nasabi doon, natakot na yung mga alagad. Kasi bakit sila natakot? Dahil sabi doon, they rowing against, di ba? Doon sa wind. Kaya sila nahihirapan because they rowing against the wind. Kaya sometimes we struggle in life because bakit mga kapatid? Because we go against the will of God. Kaya tayo nagkakaroon ng problema. Si Lord, ang maganda kay Lord, He knows the situation. He knows the problem. Because if you don't know the problem or the cause of the problem, how can you solve the problem? At yung pinaka-worst pa, ikaw yung problem. How can you solve the problem if you are the one? You are the problem. Diba? How can you solve the problem if you don't know the problem? And how you can solve the problem if you are the problem? Ang hirap kaya yun. Kasi ang mangyayari yan, maghahanap ka ng problema sa iba. Ay, ikaw siguro may kasalanan. Ikaw, puro ka ng turo. Amen. So dito, ano ba yung aksyon na gagawin natin? Anong gagawin natin sa sitwasyong to? The best thing to do, mga kapatid, is sundin natin yung kalooban ng Diyos. Kaya tingnan nyo mga kapatid, sa buhay natin, kaya tayo nahihirapan eh. Alam niyo, iba yung testing at iba yung discipline ng Diyos. Sometimes kasi may mga tao minsan, akala nila yung problema dumarating sa buhay nila ay testing. Hindi nila alam, dinidisiplina na sila ng Diyos. Pag dinidisiplina ka ng Diyos, mabigat siyang pasanin. Mabigat. Pero pag testing yan, alam mo na magaan siya kasi bakit? Kasi kasama mo ang Diyos. Diba? Kasi kasama mo ang Diyos. So dito mga kapatid, may kita po natin, alam ng Diyos eh. Ano ba yung gagawin natin sa mga sitwasyon na, ano ba yung aksyon na gagawin mo? Before you act, mga kapatid, sa isang sitwasyon, kailangan mo, you need to consult muna ang Diyos. Lord, show me. Give me the wisdom and understanding that may able to understand what's going on sa buhay ko. Kasi tayo minsan, pag may problema, we need immediate answer. Yung kasing gusto natin eh. Pero hindi natin inaalam muna, Lord, what is your purpose? Bakit nangyayari ito sa buhay ko, Panginoon? Kaya we need to sit down and meditate. Lord, ano ba ang gusto mo? Ano ba ang plano mo, Panginoon? Kasi ang isang pagkakamali,
pag mali rin ang gagawin mo, sabi nga, pag mali yung interpretation mo, if you got a wrong interpretation, yung application mo, wrong din. Pag mali ang interpretation mo sa isang bagay, mali rin ang aplikasyon mo. It will never correct, mga kapatid. Kaya nga ang sinasabi ng Bible, mga kapatid, sabi doon, upuan mo muna. Tansyain mo, kaya ba o hindi. Kaya marami naglilingkod sa Diyos, there are so many regrets sa paglilingkod nila sa Panginoon. Sayang, 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 sayang. Maraming challenges. Lalo sa Pilipinas, mga kapatid, yung nagkaroon ng bagyong Frank dati sa Pilipinas. Meron kaming outreach sa Iloilo, sa 7 cities. 7 cities. Hindi po siya city, kundi mga barangay sa bundok. No? Kada bundok, nilalakad namin 1 hour. No? Nang time na yun, nagkaroon ng bagyong Frank. 1 week ka. Mag-outreach ka doon, 1 week sa bundok. Dala ko na yung grocery ko ng buong linggo. Tapos dala ko pa yung gitara kasi pag sa Pilipinas, kaya ikaw na yung preacher, ka pa yung instrumentalist. Oh, talagang gano'n yun. Siyempre, alam mo naman yung mga pre-partner, yung mga babae, siyempre, sanay na yan. Yung endurance nila sa paglalakad Sabi niya, Brad, can I carry your baggage? Ganito. Sabi niya, hindi lang sis, siyempre, lalaki. Kasi ang problema, maya-maya, hinihingal na. Nang bagyong Frank na yun, mga kapatid, yung tubig, naputol kasi yung tulay No, the bridge was broken because it's just made of bamboo lang kasi yun So, I need to cross yung river hanggang dito. Di ba? Sa Pilipinas kasi, if the gawain o yung core group, if they will not call sa center na ipapakancel yung kanilang gawain, you need to go. Kasi pagka hindi ka kasi pumunta doon, magkakaroon ka ng suspension. Maybe isang buwan ka walang hayo. So, ang gagawin mo, yung bag ko, nakaganon ako. Nakaganon. Marami. Alam niyo, sa pagmi-mission ko, doon ako natutong kumanta. Because of my mission, I learned how to sing. Kasi pag sa mga bundok ka, mga kapatid, you need to sing. Especially, pag nandun ka, kunyari, maliligo ka. If you will get shower o kaya magbabathroom ka, sa mga sa mga bundok sa mga isla, you need to sing. Because they don't have door. They only have curtain. It's only curtain. Amen? Siyempre, alam mo naman, mahangin-hangin pa, di ba? Mahirap yung kortina lang walang pintuan Di ba? Kaya habang kung nakaupo ka man, o kayo naniligo, umakanta ka, hallelujah. So that people will know somebody is inside the bathroom. O taking a bath. Di ba? You need to sing. Ganun sa mission You cannot say, ay sis, wala ba kayong dyan? Whatever they offer to you, ano mo yun? Ganun talaga missionary. Pag na-assign ka sa mga isla, yung bathroom nila, kalahati lang. Kalahati lang. Half lang. Kaya pag nakaupo ka, itayo mo. Totoo yan. That's true, mga kapatid. Minsan yung mga pre-partner nahihiya pa sa iyo Yun naman Yung gusto man nila na bigyan ka ng komportableng I understand that, mga kapatid. Pero ganun talaga ang yung as a missionary Di ba? Minsan doon ka patutulugin sa mga istakan ng mga palay. Ang kati-kati pa naman yun. Di ba? Pero hindi, kailangan mo Kailangan mo. It's a part ng mission, mga kapatid. Nasa paglilingkod tayo sa Panginoon, ang hinahabol natin, hindi yung hindi yung pleasure, kundi yung mission. Amen? So, ganun talaga, mga kapatid, sa paglilingkod kay Lord. So, dito, mga kapatid, may kita natin, may testing. How you react
And how will you, what action you gonna do? No, you will do sa ganun sitwasyon. Minsan nagpi-fail tayo kasi gusto natin solusyonan ang problema according sa kakayanan natin. Napakahalaga mga kapatid, sa buhay po natin, sabi doon, nang si Jesus ay nasa bangka na, ang lahat ng bagay naging okay na. Pagkasama mo ang Diyos, wala kang dapat katakutan. Because God is in control. Alam ng Diyos, He knows what He is doing. Do not teach God. God knows what He is doing to you, to us. Never to teach the Lord. Minsan inutusan pa natin si Lord eh. Sometimes we when do prayer, gusto lang natin, Lord, approbahan mo na yung prayer natin. Pero dito mga kapatid, ganun ang learning eh. Alam niyo yun yung maganda sa Panginoon? For us to understand His Word, God will allow us, whatever you heard sa salita ng Diyos, i-allow ng Diyos na ma-experience mo yun. Experience mo. And through your experience, mga kapatid, yung knowledge mo kay Lord, you will know Him deeply. Yung tiwala, your trust sa Diyos, nakadepende kasi yan how you know God. Example, you know God only 50%. Then the trust that you can give to God is only 50%. Because you cannot trust a person 100% if you don't know the person. Maibibigay mo lang yung 100% that your trust sa isang tao if you know really the person. It's the same thing in God. Kaya kung may pinagdaraanan tayo sa buhay, dumaan ka lang. Kasi ang gusto ng Diyos, sabi niya, don't be afraid. It is I. Ako to. Ako to. Ang sabi ni Lord, it is me. It is I. Kung may tiwala ka, sabi ng Panginoon, ako to, magtiwala ka. I'm still the same yesterday, today, and forever. Hindi nagbabago ang Diyos. Kaya nga may kita natin mga kapatid sa oras na ito, simple lang naman yung gusto ipabot ng Diyos. Lahat tayo hindi exempted. Kasi sa mga testing na dumarating sa buhay natin, it is our privilege to know Him more. Yung makilala sa buhay niya, sa buhay natin. Kaya nga sabi ni San Pablo, ito yung pinaka-natin, this is what I am longing for, to know You more. Tingnan niyo mga lagad, Lord, increase our faith. In-increase ba ng Diyos yung faith nila? Hindi naman eh. Sabi niya, Lord, increase our faith. Nag-increase ba? Hindi. Ang ibinigay sa kanila, mga testing. God gave them is not to increase their faith. What God gave to them is testing, the trials. Kasi sa mga trials na yan, dyan tumatatag, dyan lumalago yung pananampalataya mo. Kaya nga sabi, faith without action is dead. Ang sabi ng ating minamahal na pari po kanina. So dito mga kapatid, sa oras na ito po yung gusto ipabot po ng Diyos sa atin. Lahat po tayo may pinagdaraanan. Lahat tayo may problema, may mga sitwasyon. Pero kung kay Lord ka, there is always a peace of mind and a peace of heart. Kasi we know, God knows my problem. God knows the solution to my problem. All we have to do is to come close, to draw near to God, and call upon His name, and trust God. And everything, mga kapatid, maniwala ka, merong solusyon sa lahat ng bagay. Amen? Sa oras na ito, tayo po yung tumayo, mga kapatid.